Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Jesucristo ang sumainyo. Magandang araw po sa lahat ng ating mga panauhin sa iba't ibang dako ng ating bansa at gayon din sa iba't ibang panig ng mundo. Kasama po natin ang ating mga panauhin sa lugar ng Guam, sa UAE, sa Cebu City, sa Masbate City, sa Butuan City, sa Trece Martires City, sa Nueva Ecija, sa Abukay, Bataan, dyan po sa Caloocan City, sa La Verdad Christian College. Maasa po kaming sa tulong ng Panginoon, maging ang ating mga kababayan at mga kapwa-taong nakamonitor sa atin sa pamamagitan po ng internet sa iba't ibang panig ng mundo. Kayo po ay naabot namin ng maayos sa pamamagitan po ng ating pagsasahing-papawin ng ating pong Worldwide Bible Exposition. Ito po ay naimomonitor sa lahat ng panig ng mundo at mabigyan natin ng pagkakataon na mapag-usapan natin ang mga bagay na may kinalaman sa ating mga pananampalataya at maibahagi namin sa inyo ang aming mga paniniwala sa loob ng Church of God International. And to get started, kasama po natin, of course, si Kapatid na Eli. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid, mga kababayan, and to all our guests in different parts of the globe monitoring us through the internet. You are welcome to ang Dating Daan Bible Exposition. Ang layon po ng ating programa ay magkaroon tayo ng kasiguraduhan sa ating paniniwala sa Diyos at makilala natin yung mga aral ng Diyos na siyang mag-uugnay sa atin sa Diyos. Ang Diyos po ay siyang lumalang sa atin na kailangang sa araw-araw ng ating buhay ay ating kaugnay. Living with God must be a way of life. Parang sa panahon ni Noe, na siya'y nabuhay ng 950 taon, siya'y nabuhay na may kasamang Diyos sa araw-araw. Mababasa po natin yan sa aklat ng Henesis 6:9. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumalakad na kasama ng Diyos. Ayun. Si Noe, ayon sa ulat, ay lumalakad kasama ng Diyos. Hindi lang naman si Noe ang lumalakad na kasama ng Diyos. Si Enoch, sinasabi sa aklat ng Ebreo, ay ganito po sa Kapitulo 11. Pakinggan nyo ang nakasulat. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya'y inilipat ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kaniyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Naging kalugod-lugod sa Diyos si Enoch, sapagkat isa siya sa mga taong nabuhay na kasama ng Diyos. Merong kasamang Diyos sa buhay. Yun yung kawikaang Tagalog kuminsan na may kasamang Diyos sa buhay. Maka-Diyos. Ang layunin po ng ating programa ay magbukas sa inyo ng mga usapin ukol sa pananampalataya sa Diyos. Ano man ang inyong relihiyon, naniniwala po kaming may mga taong talagang naghahanap ng Diyos sa buhay mismo sa kanilang relihiyon. Hindi nila makita ang Diyos, naghahanap sila. And to those people, we are willing to cater or to share the faith that we have found in the scriptures, at umaasa kami na magiging mabunga para sa ating lahat ang pag-aaral na ito ng salita ng Diyos. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at agad nating puntahan ang ating pong panauhin sa Sharjah, sa lugar sa United Arab Emirates. Go ahead, please. Paano po nagkaroon ng imahen o rebulto na mukha ng Diyos? At meron po ba nakakita sa mukha ng Diyos? Paano nagkaroon ng imahen o rebulto na mukha raw ng Diyos? Tinan mo mga mukha ng kanilang Diyos. Iba-iba. Ibig sabihin, hindi nga totoo. Dahil kung totoo yan,
Bakit naman na napakatindi naman ng pagkakaiba ng kanilang mukha ng Diyos nila? Yan mga imbento lang, kapatid. Hindi totoong ang Diyos ay nakita ng tao yung mukha. At noong panahong naririto si Kristo sa lupa, wala pang retrato noon. Wala pang photography noon para ma-record yung mukha niya. Kaya nga noon siyang panahon na yun nagkatawan tao dahil kung ngayon siya magkakatawan tao, sasamba ka ng sasamba sa mga retrato. Hindi siya ngayon nagkatawan tao dahil ayaw ng Diyos na sasamba tayo sa larawan Alam mo bang bawal ng Diyos yun na yung larawan ay sasambahin? Basahin natin sa 5:7 ng Deuteronomio. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Nakita mo, ang Diyos pala seloso. Ayaw niyang lumuluhod ka sa mga ribulto, mga larawang inanyuan, kawangis ng anumang anyong nasa taas sa langit o sa ilalim ng lupa. Huwag mong ipaglilingkuran sila. Huwag mo silang yuyukuran. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Yun mismo yung sinasabi sa pasyon Siguro nakakarinig ka, binabasa nila yung pasyon, Sabi dun sa pasyon, tunay maghihinanakit ang Diyos poong marikit, ginto't pilak yamang munti. Sa'yo'y di ipinagkait, kay Baal mo pinagsulit. Ayon, naghihinanakit daw ang Diyos poong marikit, sabi nung pasyon. Bakit naghihinanakit ang Diyos na poong marikit? Ginto, pilak, yamang, muntik, hindi naman sa'yo pinagkait, kay Baal mo ipinagsusulit. Yung mga ibang mga tao, yung Baal, yung Diyos-Diyusan yun ribulto yun si Baal. Doon nila inilalagay at ginugugol yung kanilang ginto at pilak. Kaya yung mga Diyos-Diyusan, maraming mga ginto at pilak yan dapat sana sa Diyos mo iukol yan. Tinan mo yung mga dumalaw kay Kristo na mga mago, mga wise man. Meron silang regalo kay Kristo, ginto, tapos mira, at saka insenso. Kaya kasi yung ginto, dapat iukol mo yon sa pagsamba sa Diyos. Pero iuukol mo yung ginto sa pagsamba kay Baal na Diyos-Diyusan, maghihinanakit ang Diyos. Kaya sabi mismo sa pasyon, ay sa Diyos lang tayo dapat luluhod. Sukat mong maalaman sa sulat na papalaman ang poong Diyos nga lamang, siyang dapat naluhuran at sambahin gabit araw. Ayun, liwaliwanag, Sukat mong maalaman sa sulat na papalaman. Ang poong Diyos lamang ang dapat naluhuran. Luhod ka ng luhod kay Tomas, luhod ka ng luhod kay Santiago. Pagka lumuhod ka kay Santiago, nakasakay sa kabayo, pati yung kabayo, naluluhuran mo tuloy. Yung lumuluhod naman sa La Purisima Concepcion, yung birhen doon may ahas sa ilalim ng paa. Pagluhod mo doon, pati yung ahas naluluhuran mo. Ang sabi sa Biblia, kapatid, yung sabi sa pasyon, sabi rin sa Biblia na ang Diyos lamang ang dapat mong luhuran at sambahin gabit araw. Ang Diyos lang ang dapat luhuran. Pati nga anghel nung lumuhod si
1 Apokaliptiko, lumuhod siya sa anghel, pinagbawalan siya ng anghel eh. Basahin natin ang 22:8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ang aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Sabi nung anghel kay Juan, huwag mong gagawin yan. Huwag mo akong sasambahin. Sumamba ka sa Diyos. Tama yung nasa pasyon. Sukat mong maalaman, sa sulat napapalaman, ang puong Diyos nga lamang siyang dapat naluhuran at sambahin gabit araw. Yon. Kaya kapatid, yung mga ribu-ribulto na yan, mali yan. Huwag kang magagalit kapatid, sumasagot lang ako sa tanong mo. Maraming salamat kapatid na Flor sa iyong pagdalo. Salamat. At least naliwanagan po pag-iisip ko. Salamat po. Salamat sa Diyos. Salamat. Pagpalain ka ng Panginoon kapatid. Salamat po at lipat naman tayo ng Guam, kapatid na Bernard Sakayan. Go ahead, Guam please. Brother Eli, Brother Daniel, we have here with us tonight Sis Joy, a member of Roman Catholic Church, and here is our question to Brother Eli. Although I enjoy attending church, would I be considered a hypocrite? I'm in my early 20s and I am bound to fall under peer pressure. Personally, I would feel guilty to disgrace the name of God if such peer pressure I cannot overcome. Thank you, Sister Joy, for coming to our Bible exposition. What I can say about your question is, being young as you are is the very right time for you to start serving God or to start knowing the truth of God. As it is written in the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 1, let us read. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. The recommendation of the Bible is, remember thy Creator in the days of thy youth. So, in our youthful years of life, before the evil day come, we must remember or serve our Creator. Now, you are emphasizing, I guess, in your question that you are in your early 20s and you are so young, and you are bound to fall under peer pressure. Maybe there are barkadas, or maybe there are friends, or we call it in the Philippines barkada, or maybe you have friends as young as you are, and you enjoy life as it is known to most common of the youths now. There are datings, there are parties, there are drinking sessions, and sometimes there are even pot sessions enjoying prohibited drugs among the young. Maybe that is the pressure you are talking about. But still, under those pressure, you enjoy attending the church. Your question is, can you be considered a hypocrite? No. I do not consider you a hypocrite. You are a very normal person because you are young. You are prone to invitations of your peers, of your friends, of your barkadas. We call it in the Philippines, barkada. I have learned that you are a Filipino born in Guam. Maybe you do not know the Tagalog language, but we call it in the Philippines as barkada. I have also many barkadas when I was in high school because, you see, I am the president of the student council for 2 years. Normally, you can become the president of the student council when you are in the 4th year of high school. But I started to be the president of the student council when I was in the 3rd year in high school.
And it continued up to my fourth year in high school. So I know most of my schoolmates, my classmates, and I can say in my own little way that I am a leader of my classmates. There are so many barkadas around and so many influences that may influence me. But still, at the age of 17, I have known the God of the Bible. I became interested in religion, so the rest of my life was dedicated to knowing the truth about God, knowing the reason of my existence, and knowing the existence of everything that I can see and perceive. I have found answers to so many questions in life by learning the truth of God in the Bible. So I do not consider you a hypocrite if you go to church even under pressure of your peers or your barkada. It is a sign that you are a person that have inkling in your mind and in your heart to give a part of your life or a part of your time or devote a part of your youthful activities to something which is spiritual, and that is attending church. The only problem, Sister Joy, is the kind of church you are attending. I have learned in the information that came to me that you are a Catholic. I am sorry to say this. Catholic youths are not well oriented about the true teachings of the Bible. And I may say also that even those who have grown to be masters of the Catholic Church, masters when it comes to the age because they are already 70, 80 years old in the Catholic Church, have not known the real teachings of the Lord Jesus Christ. They do not even know the Bible. Sometimes I have a feeling of grief in my heart because I can see that people who are pretending to be Christians do not even know the Bible. Do not even know about 10 or 5 verses in the Bible. When they believe that the Bible is the basis of their faith, and faith is the most important part of our living on earth, and faith is the most important thing that we must fix our attention to, because it is the way by which we can attain salvation and to live forever with God in eternity. They are just telling stories. They are not reading the Bible. They are not teaching the entire Bible. Not what like the apostles have done during the time of the apostles. They preach the teachings of the Lord Jesus Christ unceasingly, day and night. As the Apostle Paul said in Acts 20:31. Therefore, watch and remember that by the space of 3 years I ceased not to warn everyone night and day with tears. See? By the space of 3 years I cease not. Without ceasing, he is teaching the brethren, warning everyone night and day with tears. That's the kind of preacher the Apostle Paul was. He was very much concerned about the soul of the brethren in the church. Meaning, sister, being youthful as you are now, being 20, I started a little earlier than you. I started at the age of 17 searching for God. And I thank God from the bottom of my heart, I was not frustrated. I'm thankful that I have discovered the truth that I am now preaching unto all the world. So, to your question, can you be considered a hypocrite? I do not consider you as one. I believe that someday, maybe with God's calling and with God's guidance, you may find that real way to salvation. And remember, friends may come and go.
but we need God in our daily lives. Thank you for your coming to our exposition, and if you have some more doubts, please feel free to tell us. We are more than willing to serve you. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Thank you so much. Lipat muna po tayo ng Cebu. Balik tayo sa Pilipinas. Go ahead, Cebu City, please. Ani aron sa pagpangutana. Nga ang una na akong pangutana, mao kini ngano ang tao nga makasalaman. O ang ikaduha na akong pangutana, ngano nga ang sa akong pagkatao namatan ko man ang Katoliko, kay kitang tanan Katoliko man. Maura na. Salamat Igsoon sa pag-attend mo. Unang-una, ang tao kaya nagkakasala ay dahil sa maraming bagay. Sometimes, merong pagkakataon nagkakasala tayo because of our ignorance. Gaya ni Pablo. Basahin natin ang unang Timoteo 1:13 sa Cebuano. Bisan ako kaniadto, usa ka mapasipalahon, ug maglulutos, ug magdadaot. Apan bisan paniini, gikaloy-an ako, kay gibuhat ko kini sa pagkawalay pagsabot, diha sa pagkawalay pagtuo. Merong mga taong gumagawa ng kasalanan, kagaya ni Pablo, sa pagkawalay pagsabot, diha sa pagkawalay pagtuo. Merong mga tao nagkakasala dahil hindi niya alam, mali pala yung ginagawa niya. Meron naman dahil wala pa siyang pananampalataya. Yan mga dahilan kaya nagkakasala ang tao. Isa pa, merong nanunukso sa tao. Ang sabi doon sa 5:8 ng unang Pedro, ganito kapatid. Magbuutan kamo, ug managtukaw kamo, ang inyong kaaway, ang yawa. Ingon sa usa ka nangangulob nga leon, nagalibot-libot sa pagpangita ug tukbunon. Ayon. Kaya meron diablo na naggagala para tayo tuksuhin, para tayo magkasala. Ang tao nagiging makasalanan. Isa pang dahilan kaya tayo natutukso at nagkakasala kasi ang ating mga laman, ang ating pagkatao, meron tayong tinatawag na kahinaan o weaknesses sa English. Ang sabi doon sa 26:41 ni Mateo, ganito, managtukaw ug managampo kamo, aron dili kamo masulod sa panulay. Ang espiritu sa pagkamatuod andam, apan ang lawas maluya. Ang lawas ng tao ay hindi masyadong matatag. Hindi tayo parang Iron Man. Hindi tayo kagaya ni Superman. Ang lawas, maluya. Ibig sabihin, mahina ang laman. May weaknesses tayo. Kaya ang mga dahilan niya ng pagkakasala natin. Pero meron naman tayong pag-asa kasi ang Diyos nagpapatawad naman ng kasalanan kung nagbabago naman tayo. Halimbawa, nakagawa ka man ng kasalanan, natuto ka namang magbago, nagkaroon ka ng takot sa Diyos, pinapatawad naman ng Diyos yung kasalanan. Yun ang sagot ko dun sa iyong unang tanong, kapatid. Doon naman sa tanong mo, Catholic, pinanganak kang Katoliko, ba't merong ibang relihiyon? Alam mo kapatid, diyan sa Pilipinas sa atin, akala ng mga Katoliko, sila lang ang relihiyon. Sila raw ang unang-una. Mali yan Actually, kung titingnan mo sa kasaysayan,
mas nauna pa ang Muslim sa Pilipinas doon sa bandang South. Sa bandang South, nauna ang mga Muslim. Nung dumating si Magellan, dala-dala yung relihiyong Katoliko doon sa Leyte. Alam mo, matagal na ang Muslim sa Mindanao bago nakarating ang Katoliko. Kasi kung titingnan mo sa mapa, ang Mindanao malapit sa Malaysia. Ang Malaysia, isang lugar ng mga Muslim. Ang Islam nakarating sa Pilipinas on the 14th century. Basahin nga natin ito, Sis Luz. Opo, ayan. Islam reached the Philippines in the 14th century with the arrival of merchants and missionaries from the Arabian Peninsula and from India. Filipino Muslims make up about 5% of the population and are concentrated in the southern island of Mindanao. The Bangsamoro or Muslim nation, a term used to define the disparate ethnic group that profess Islam in the Philippines as their religion, have been fighting the most protracted war of independence in world history. These include the Tausugs and the Maranaos. The Islamic separatist movement in the Philippines had been and is being waged for almost 5 centuries against the Spanish, the Americans, the Japanese, and the predominantly Christian Filipinos of today's independent republic. Filipino Muslims follow the Sunni tradition. Alam mo kapatid, yung Islam nauna pa sa Pilipinas 14th century. Ang Katoliko dumating sa Pilipinas 16th century. Natatandaan mo ang history natin, si Magellan kasi dumating sa Limasawa Island noong 1521. 16th century na yon. So nauna ng 100 taon ang Islam sa Pilipinas bago dumating ang Katoliko. Kaya lang diyan sa banda ng mga Bisaya at sa Luzon, ang akala ng mga tao nauna ang Katoliko sa Pilipinas, hindi. Nauna ang Muslim. Lang sa ibang parte ng mundo, nauna naman ang Katoliko. Dumating ang Muslim, kagaya doon sa Brazil, ang Katoliko nauna bago magkaroon ng Muslim. Sa Amerika naman, ang naunang mas natanggap ng mas marami ron yung Protestante, yung Protestant movement. Kaya sa Amerika, mas marami Protestante kaysa sa Katoliko. Kumporme yan sa lugar. Ngayon, bakit sabi mo merong iba pang relihiyon? Marami kasing relihiyon na itinayo ang mga tao. At karamihan sa mga relihiyong itinayo ng tao, yan negosyo. Ang gusto sa tao, pera. Pakinggan mo sa isang talata ng 2 Korinto 2:17. Kay kami dili ingon sa daghan nga nanapi lamang pinaagi sa pulong sa Dios, kundi ingon nga mga minamatud-on, kundi ingon nga gikan sa Dios. Sa atubangan sa Diyos, nagasulti kami tungod kang Kristo. Sabi ni San Pablo, kay kami dili ingon sa daghan, daghan-daghan, nga nanapi lamang pinaagi sa pulong sa Diyos. Maraming relihiyon, nangungwarta lang sa tao. Sa Biblia, wala namang bayad yung mga binyag, mga aral, bawal pabayaran yan. 11:7 ng 2 Korinto, ang sabi, kung nakasala ba ako tungod sa hilabihang pagpaubos ko sa akong kaugalingon, aron pagbayawon kamo, kay gimantala ko kaninyo ang maayong balita sa Diyos sa walay bayad? Sabi ni Pablo, gimantala ko kaninyo ang maayong balita sa Diyos sa walay bayad. Walay bayad. 23:23 ng Kawikaan, Proverbio, palita ang kamatuoran ug ayaw kini pag ibaligya. Oo, ang kaalam ug pahamatngon ug
ang salabutan. Ayaw kinip ibaligya. Ayon, bawal ipagbili ang katotohanan. Bakit dumami iglesia? Ang maraming iglesia o relihiyon, pera ang gusto kaya dumami. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid. Sana naunawaan mo. Salamat po sa mga taga Cebu. Lipat po tayo sa Masbate City, kapatid na Danny Navales. Go ahead, Masbate, please. Salamat po sa Diyos. Magandang araw po kapatid Nelly, kapatid na Daniel. Mula po dito sa Masbate City, ang atin pong ilan sa mga bisitang magtatanong po kay Brother Eli ay si kapatid na Nancy Manlapas, isang Katoliko from Masbate City. Kapatid na Nancy, andyan na po si Brother Eli. May tatanong lang po ako. Ano po ba ang tamang araw ng pagsisimba tulad ng ang dating daan at Katoliko, Iglesia ni Cristo, Sabadista, Mormons, Baptist at Saksi ni Jehovah at iba pa? At bakit masamang kainin ang dugo tulad ng dugo ng baboy, manok at dugo ng baka? Bakit po ba ayaw ng ibang relihiyon ang magsimba sa mga santo o Diyos-Diyosan? Salamat, kapatid na Nancy, sa iyong pagdalot. Alam mo, yung araw ng pagsisimba o pagsamba, sa Biblia kasi pagsamba, hindi naman pagsisimba eh. Kaya nga hindi simbahan, kundi sambahan. Yung pagsasamba sa Diyos, walang araw yon. Kahit anong araw, pwede yon. Basahin natin ang Gawa 2:46. Ug sa nagapadayon sila sa paghiusa sa matag adlaw sa templo, ug sa pagbahin-bahin sa tinapay sa kabalayan, nangaon sila sa malipayon ug sa putli nga kasing-kasing, nga nagadayeg sa Dios, ug nahamutan sa tibuok nga lungsod, ug ginadugang sa Ginoo kanila sa matag adlaw ang mga ginaluwas. Ayon. Sa 2:46 sabi, ug sa naggapadayon sila sa paghiusa sa matag adlaw sa templo. Yung mga unang Kristiyano, nasa templo sa matag adlaw para sumamba sa Diyos. Para mo simba sa Ginoo, matag adlaw sa templo. Ang ibig sabihin, kahit anong araw pwede tayong sumamba sa Diyos. Yun ang sagot ko sa una mong tanong. Ngayon, ang ikatlo mong tanong, bakit ang ibang relihiyon ayaw magsimba sa mga santo o Diyos-Diyusan? Diyos-Diyusan nga yun, masamang sambahin yun. Masamang sasamba ka dun sa mga Diyos-Diyusan. Deuteronomio 5:7. Dili ka magbaton ug laing mga Diyos sa atubangan ko. Dili ka magbuhat alang kanimo ug linilok nga larawan. Ni sabisan unsa nga dagway, sabisan unsa nga butang nga atua sa ibabaw sa langit, kun sa ilalom sa yuta, kun sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila. Kay ako ang Ginoo nga imong Dios, mao ang Dios nga abughuan, nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak, ug sa ibabaw sa ikatulo, ug sa ikaupat nga kaliwatan sa mga nagadumot kanako. Ayon. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila dun sa mga ribulto. Bawal yun eh. Talagang bawal ka sumambaron dahil gawa lang ng kamay ng tao yun. Di naman Diyos yun. 17:29 ng buhat. Busa kay kita kaliwat sa Diyos, dili angay nga maghunahuna kita nga ang pagka-Diyos sama sa bulawan, kun sa salapi, kun sa bato, nga kinulit tungod sa kabatid ug paglalang sa mga tao. Ngayon, dili
Ano ba ibig sabihin ng dili? Bawal. Diling angay nga maghuna-huna kita nga ang pagka-Diyos o pagka-Diyos noon sama sa bulawan, kung sa salapi, kung sa bato, nga kinulit tungod sa kabatid o paglalang sa mga tao. Bawal ng Diyos na sumamba ka dun sa Diyos-Diyusan. Kaya bawal talaga yon, kapatid. Yung isa mo pang tanong, bakit masamang kainin ng dugo tulad ng dugo ng baboy, dugo ng manok? Alam mo, yung dugo kasi sa Biblia, isang bagay siya, usa ka nga butang sagrado. Sagrado. Ang dugo sagrado para sa Diyos. 17:11 ng Levitico, ang sabi niya dito, kaya ang kinabuhi sa unod, anaa sa dugo. Ug ako naghatag kaninyo niya naron sa pagtabon sa sala sa inyong mga kalag sa ibabaw sa halaran. Kaya ang dugo mao ang nagahimo sa pagtabon sa sala tungod sa kinabuhi. Ang dugo, it's a form of an atonement. Isang pagtabon sa sala. Ibig sabihin, yung dugo, napapatawad ang kasalanan ng tao dahil sa dugo, sapagkat ang dugo sacred, sagrado sa Diyos. Basahon nato 9:22 sa Hebreohanon. Ug sumala sa kasuguan, makaingon ako, daw ang tanang mga butang ginahinloan sa dugo, ug gawa sa pag-ula sa dugo, walay pagpasaylo. Ayon. Gawa sa pag-ula sa dugo, walay pagpasaylo. Ang dugo nakakatubos. Nakakatubos sa kasalanan. Kaya bawal kainin yan sa Kristiyano. Yun ang sagot, kapatid. Sana maunawaan mo at sana iniimbitahan kita, makinig ka sa ating mass indoctrination. Nandun kasi lahat sa pag-aaral ng doktrina, lahat ng utos ni Kristo. Salamat sa iyo, kapatid na Nancy. May God bless you. Thank you very much po. Ayan, salamat po sa inyo. Sa 13 Martires City naman tayo, kapatid nato Tobias. Go ahead, 13 Martires. Salamat po sa Diyos at mula naman po dito sa 13 Martires City. Magtatanong po si kapatid na Juan Magdayaw, isa pong Katoliko. Sige po, kapatid na Juan, pwede na po kayo magtanong kay kapatid na Eli. May tanong ko lang po, sa isang relihiyon, tama ba magbigay ng abuloy kahit hindi membro? At bakit sa Katoliko ay may bayad kapag bibinyagan ang bata? Yan lang po. Salamat sa iyo, kapatid na Juan. Sa unang tanong mo, sa tunay na iglesyang nasa Biblia, hindi sila tumatanggap ng abuloy sa mga hindi sumasampalataya, sa hindi kapatid. Basahin natin ang 3 Juan 1:7. Sapagkat dahil sa pangalan ay nangagsiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hentil. Tinan mo yung mga alagad nung una, yung mayaon nangangaral, hindi sila kumukuha kahit ano sa mga hentil. Doon sa mga hindi pa sumasampalataya, hindi pa lingkod ng Diyos, wala silang kinuhang anuman sa mga hentil, ang sabi ni San Juan. Kaya sa amin, bawal kaming kumuha ng abuloy sa hindi pa natin kapanampalataya. Tatanggap tayo ng offering, hindi natin tinatanggap pagka hindi pa nabibinyagan sa atin o hindi pa sumasampalataya. Yun ang sagot sa unang tanong, kapatid. Ngayon, bakit sa Katoliko may bayad kapag bibinyagan ng bata? Yan yung sinasabi ni Pablo sa 2 Korinto 2:17. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Yun, kinakalakal nila, ginagawa nilang negosyo ang salita ng Diyos. Samantalang kung pag-uusapan Biblia, bawal ngang ibenta yung aral Sa Mateo 17:8, ganito sabi,
At samantalang kayo'y nangaglalakad ay magsipangaral kayo na nangagsasabi ang kaharian ng langit ay malapit na. Magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. Ayan, tinanggap niyong walang bayad, ibigay niyo walang bayad. Mangaral kayo, tinanggap niyong walang bayad, bigay niyong walang bayad. Kaya ni Kristo, sabi nga sa pasyon, bayan-bayan nililibot ng pangangaral ni Jesus. Isang tanghali na pagod, nagpahinga at lumuklong doon sa bandon ni Jacob. Doon niya inabangan babaeng makasalanan, Samaritana ang ngalan. At pagdating agad naman, binatit pinarangalan. At ang ginawang dahilan, daang sukat maaralan, kanyang pinakiinuman. At totoong nauuhaw sa taong makasalanan, ang madlang lingid na sala ng abang sa Maritana, agad ipinakilala ni Jesus na poong Ama. Pinagsisihan talaga. Ayun. Tapos yung babaeng Samaritana, yun ang inalok niya nung tubig ng buhay. Alam mo ba yung inalok niyang tubig ng buhay? Kung anong klaseng tubig yung inalok niya sa Samaritana? Basahin natin sa Isaiah 55:1. O lahat na nangauuhaw, magsiparito kayo sa tubig at siyang walang salapi. Magsiparito kayo, kayo'y magsibili at magsikain. Oo, kayo'y magsiparito, kayo'y magsibili ng alak at gatas ng walang salapi at walang bayad. Yung tubig na iniaalok ni Kristo, walang bayad yon. At hindi lang tubig, kahit na yun ay gatas o alak na galing sa Diyos, walang bayad. Ang kahulugan ng alak, aral yon. Ang kahulugan ng gatas, aral yon. Ang kahulugan ng tubig, aral ng Diyos yon. Iisa ang kahulugan nun, alak, tubig, aral. Yun ay walang bayad, inio-offer ni Kristo. Yun ang sagot ko, kapatid. Sensya ka na kung magagalit. Salamat po. Salamat po. At lipat tayo ng Nueva Ecija. Go ahead please, Nueva Ecija. Ang una ko po ang tanong, saan po ba mapupunta ang anak ng Diyos at ang hindi anak ng Diyos? At paano po may liligtas ang hindi anak ng Diyos? Pangalawa po, anong ibig sabihin ng 666? Alam mo, ang mga anak ng Diyos, mapupunta sa langit, doon sa kaharian ng Diyos. Basahin natin ang 14:1 ng Juan.
Huwag magulumihana ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ayun, doon mapupunta yung mga anak ng Diyos. Kung saan nandun si Kristo, doon din naman sila pupunta. Sabi niya, nung umalis siya rito sa lupa, paparoon na ako sa bahay ng aking ama. Ipaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Kung ako'y makaparoon at maipaghanda ko na kayo ng kalalagyan, muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Kaya yung mga anak ng Diyos, pupunta yun sa kung saan nandun si Kristo at ang Ama, dun sa langit. Ang tawag dun sa Biblia, paraiso, kapatid. Ang tawag dun, paraiso. Yun ang pangako ni Kristo dun sa magnanakaw na nagbalik loob sa kanya. Sabi niya, ipagsasama kita sa paraiso. Yun ang tinatawag na paradise. Doon pupunta ang mga anak ng Diyos. Paano ba tayo maliligtas para makarating sa paraiso? Ang kaligtasan sa ating panahon ay kung susunod tayo dun sa aral ng ipinangaral ni Kristo sa Ebanghelyo. Yun nga yung pinag-aaralan natin pagka meron tayong mass indoctrination. Yun ang paraan para tayo maligtas. Malaman natin yung mga aral ni Kristo. Yung Ebanghelyo, 15:1 ng unang Korinto. Ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ayun, sa pamamagitan nito, sabi ni Pablo, yung Ebanghelyo, ligtas kayo. Ang ikaliligtas, yung aral ng Ebanghelyo, yung isinulat ng mga apostol. 1:13 ng Efeso. Nasa kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinataka ng Espiritu Santo na ipinangako. Yun. Pagkarinig ang wika ng aral ng katotohanan, ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Ang Ebanghelyo, yun ang ikaliligtas natin. Yung aral ng katotohanan, aral ni Kristo. Yun yung ikaliligtas kung sasampalatayanan natin, kung susunod tayo, maniniwala tayo at ating gagawin sa ating araw-araw na pamumuhay, maliligtas ka, kapatid. Sigurado yun. Filipos 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Ayun. Kaya yung Ebanghelyo, paraan ng pamumuhay yun. It is a way of life. Ano ba yung sinasabi ng Ebanghelyo? Unang-una, yung aral ng pagmamahal o pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa-tao, pag-ibig sa Diyos ang una. Pangalawa, pag-ibig sa kapwa. Tapos pag-ibig pati sa kaaway. Pag ang kaaway mo nagutom, pakainin mo. Pag nauhaw, painumin mo. Yun, bahagi ng aral ng Ebanghelyo yun. Yung aral ng Ebanghelyo tungkol sa mag-asawa. Paano ba sila magsasama? Paano ba sila magpapalaki ng anak? Kasama yun sa aral ng Ebanghelyo. Yun pinag-aaralan natin doon sa ating indoctrination session. Paano ka ba mananamit? Maghahanap buhay? Ang pagkain, may bawal ba? Wala bang bawal? Nandun lahat yon sa aral ng Ebanghelyo. Yan po aming pinag-aanyaya. Ngayon, doon sa isang tanong mo, kapatid, na
Paano tayo maliligtas? Yun, malaman mo yung aral ng Ebanghelyo, isabuhay mo, sundin mo araw-araw, yun ang siguradong daan para maligtas ka. Tungkol naman dun sa 666, yung 666 na yun, tao yun eh. Ang tawag sa Biblia, hayop. Hayop. Ang tawag sa English dun eh, beast. Pero yon simboliko yun ng isang tao. Basahin natin ang 13:18 ng Apokalipsis. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Ayun, yung palang 666 ay bilang ng hayop na nasa isang tao. Ay, ibig sabihin, it is a representation of a man na kalaban ng Diyos. Yung may bilang na 666 is an evil person. At kung pag-aaralan natin yan ng mahaba-habang pag-aaral, mangangaral yan. Leader yan ng relihiyon na naghahari sa maraming tao sa lupa. Basahin natin ang 13:16. Ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Makapangyarihan tao yung hayop na yan. Kasi ang lahat na sasakop niya, marami siyang sakop. Maliliit, malalaki, mayayaman, mga dukha, mga laya, mga alipin, pinabigyan niya ng tanda sa kanilang kanang kamay at saka sa noo. Ibig sabihin, isa siyang makapangyarihang tao, maimpluwensya. At ang bilang niya ay 666. Is symbolizing that number of imperfection. Ang number 6 kasi, imperfect number yan eh. Isang numerong kulang. No? Ang Diyos kasi, nung lalangin niya ang langit at lupa, 7 araw ang sabi sa Biblia. Sa isang linggo, may 7 araw din. No? Pagka 6, kulang ng isa. 3 6 yan. So yan imperfection talaga. Ang kahulugan niyan sa Biblia, kung pag-aaralan natin, it shows imperfection. Isang numerong kulang, hindi sapat. Yang 666. Kaya yan ay simboliko ng isang taong masama na walang tunay na pagkakilala sa Diyos. Mahaba lang yan kung ating kukumplitohin eh. Pero pag nakinig ka ng doktrina, kapatid, inanyayahan ko kayong lahat makinig para marami kayong matutunan. Hanggang dyan muna, kapatid na Jackie Lou, inaanyayahan kita sa ating mass indoctrination. Okay, salamat po, kapatid na Jackie Lou, dyan sa Nueva Ecija. Salamat po sa inyo sa inyong pakikiisa sa atin ngayong Worldwide Bible Exposition. Lipat naman tayo ng Abukay, Bataan. Nandun si kapatid na Lito at Rudy Alamares. Go ahead, Abukay, please. Opo, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Salamat po sa Diyos. Ang magtatanong po dito sa Abukay, si kapatid na Renato Dato, 53 years old, isa po siyang Katoliko. Sige po. Gusto ko lang pong tanong, ito po, ang plano po ba ng Panginoong Diyos ay malaman ng lahat ng tao ang tunay na ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo? At bakit marami po ang naging reliyon sa ating bansa na gayong nagkaroon lang po ng pagkawatak-watak dahil sa marami nilang kaalaman tungkol po sa ebanghelyo? At hindi ba niya pwedeng alisin po ang kasalanan dito sa ating sanlibutan at linisin ang ating kaisipan? Yun lang po. Alam mo, kapatid, pwede namang ang Diyos mamilit eh. Kung gusto niyang mamilit, pwede kanyang pilitin. Kaya lang hindi namimilit ang Diyos eh. Binigyan niya tayo ng free will o tinatawag nating freedom.
to choose for ourselves. Yun ang dahilan kung bakit ang tao kung minsan ay gumagawa ng mga iba't ibang kasalanan dahil meron siyang free will, meron siyang kalayaan, pinili niyang gamitin yung kanyang kalayaan na gumawa siya ng kasalanan. Basahin natin ang 8:11 ng Ecclesiastes. Sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad. Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. Palibasa, hindi agad nagpaparusa ang Diyos. Ang mga tao naman, lubos na nalalagak sa paggawa ng kasamaan. Hindi naman kasi, halimbawa, nangalo niya ka, hindi naman agad paparusahan ka agad eh. Ha? Kung halimbawa, lahat ng mga ngalo niya magkakadikit, di na magkakahiwalay. Matatakot na taong mangalo niya eh. Meron akong alam sa PGH nung araw, yung palang babae, meron tinatawag na intrauterine device. Yung intrauterine device, nagpipigil yon para ang babae ay huwag mabuntis. Ngayon, nagsiping yung mag-asawa. Abay, nawala sa lugar yung IUD, intrauterine device. Nawala yung sa lugar. Naipit yung pag-aari ng lalaki doon sa loob ng intrauterine device. Hindi maalis ngayon. Nasasaktan yung babae, nasasaktan din siya. Dinala isinugod sa PGH eh. Nahihiya sila, wala silang magagawa. Kasi hindi maalis yung para bang yung asong, di ba, nakikita yung mga aso sa walang mali siya, no? Yung mga asong nag-aasawahan sa kalye, kahit buhusan mo ng tubig, pagka nakapasok, hindi maialis ng aso eh. Dahil may pumipigil. Ang ibig kong sabihin, kapatid, kung lahat ng mga ngalo niya, maiipit na yung lalaki, hindi na makakaalis doon, baka matakot ang taong mangalo niya eh. O sumiping sa mga patutot o magtaksil sa asawa. Kaya sabi ng banal na kasulatan, sapagkat yung hatol laban sa masamang gawa, hindi agad isinasagawa, ang mga tao naman lubos na nalalagak sa paggawa ng kasamaan. Kaya kung sasabihin mo sa akin, hindi ba pwedeng alisin ng Diyos dito sa lupa ang kasalanan at linisin ang ating kaisipan? Hindi yun kung sasapilitan tayo ng Diyos. Kaya lang hindi nga namimilit ang Diyos. Gusto niya, sumunod tayo sa Kanya ng kusa. Maligaya ang Diyos na sa kalayaan mo, mas piliin mo yung pagsunod sa Kanya. 1:19 ng Isaias. Pakinggan mo. Kung kayo'y magkusa at mangagmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Para maintindihan mo, kapatid, ang magulang, pwede mong puwersahin ng anak mo eh. Tama? Hulin mo yun. Ganon. O, bumili ka nun. Pwede mo, anak mo yun eh. Lalo na kung may dala kang baston. Takot lang nung anak mo. Diba? Pero halimbawa, yung anak mo, 10 taon. Pumunta sa tindahan, naalala yung tatay niya. Ibinili ng hopya. Pagbalik sa'yo, tatay, binili kita ng hopya. Hindi ba napakasarap na maramdaman mo, no? Na hindi mo naman pinipilit yung anak mo, hindi mo naman inutusan, ibinili ka ng hopya. Kusa niya. Napakasarap nun eh. Kahit sino pang tao gumawa nun, asawa, anak, kaibigan, nagkusa, hindi mo siya hininga, hindi mo siya pinilit. Nagkusa siyang gumawa sa iyo ng mabuti, nararamdaman mo maligaya ka. Ganun ang Diyos. Pagka tayo nagkukusa, maligaya ang Diyos doon. Ayaw niya na susunod tayo sa Kanya dahil pinipilit niya tayo. Ayaw na mamilit ng Diyos. Kaya nga, yung mga taong iba, kung meron tayong kalayaang magkusa o hindi magkusa, yung iba ang gusto nila kasalanan ang piliin nila. Yun ang dahil kaya maraming kasalanan sa lupa. Ngayon, doon sa tanong mo, pwede ba niyang linisin ang ating kaisipan? Kung tayo ay magpapasakop sa Diyos,
magagawa ng Diyos sa atin lahat ng gusto niyang gawin pag nagpasakop ka. 4:7 ng Santiago. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. Ngayon, sabi si Santiagong alagad, pasakop nga kayo sa Diyos. Kailangan pasakop ka sa Diyos. At pagka nagpasakop ka sa Diyos, ang Diyos na ngayon ang mamamahala sa iyo. Alam mo kasi, kapatid, ganito, no? Ang sikreto kaya ang tao napasama. Nung umpisa, hindi naman masama si Adan saka si Eva. Wala naman silang mali Kasi sinasabi ng Diyos sa kanila, o dito kayo, ginawa sila ng halamanan, doon sila pinatira. Tapos, alagaan nyo yung halamanan. Tapos, diyan kayo kakain. Bawat puno, makakakain kayo. Ito lang nasa gitna, huwag nyong kakainin ito, mamamatay kayo pag kinain nyo yan. So, ang tao nung araw, nung umpisang ginawa ng Diyos, ang Diyos ang nagsasabi kung ano gagawin niya, kung ano hindi niya gagawin, kung ano kakainin niya, kung ano ang kanyang trabaho, sasabihin ng Diyos sa kanya. Man is under the direct guidance of God. Pero nung si Adan ay lumabag sa sinabi ng Diyos, pinaalis sila sa Eden at nabuhay siya na siya na ang nagmamaneho sa kanyang sarili. Yun ang pagkakasama ng tao. Nang tayo ay kumawala sa direct guidance ng Diyos, nang kumawala ang tao dun sa direktong pamamahala ng Diyos, dun na siya nagkamali ng marami. Kumain na siya ng masasamang pagkain, uminom na siya ng masasamang inumin, gumawa na siya ng mga baraha, gumawa na siya ng mga shabu, gumawa na siya ng iba't ibang ikasisira ng kanyang sarili. Pero kung tayo lang magpapasakop sa Diyos, ang gagawin natin sa buhay, kung alin lang yung pinagagawa ng Diyos, hindi tayo sasama kapatid. Bubuti tayo. Ngayon, dun sa tanong mo na pwede bang linisin ng Diyos ang ating kaisipan, magagawa ng Diyos yun kung sumasampalataya tayo, papasakop tayo sa Kanya. Pwede niya tayong i-renovate, kumbaga sa isang building, o kaya pwede niya tayong i-remake sa Kanyang kapangyarihan. Basahin natin ang Tito 3:5. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa Kanyang kaawaan ay Kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Ayun, makakagawa ang Diyos ng pagbabago sa atin kung papasakop tayo. Pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ano ba yung mga pwedeng baguhin ng Diyos sa atin para luminis tayo? Basahin natin ang 6:9 hanggang 11 ng unang Korinto. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nagsasababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Yung mga kaanib sa iglesia nung una sa Korinto, meron silang iba-ibang mga depekto sa buhay. Mga mangangalunya, mapakiapid, mananamba sa Diyos-Diyusan, mga nagsasababae, mapakiapid sa kapwa lalaki, magnanakaw, masasakim, manlalasing, mapagtungayaw, manlulupig. Hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos yan. Pero ganyan ang ilan sa inyo. Pero nahugasan na kayo, binanal na kayo, inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo
at sa Espiritu ng ating Diyos. The Spirit of God can renovate our being. He can remake us as a being. Pwede niya tayong lalanging muli para iayos ang mga mali sa ating pagkatao. Gaya ng nangyari dun sa mga kapatid noon sa Corinto. Yun ang sagot dun sa isang tanong mo. Ngayon, ang sabi mo, ang plano ng Diyos ay ang malaman ng lahat ng tao ang tunay na ebanghelyo para maligtas. Pero bakit marami ang naging relihiyon sa ating bansa? Gayong lalo tayong nagkakaroon ng pagkakawatak-watak. Alam mo kapatid, ang Diyos nga ay isang Diyos na hindi namimilit eh. Miski sa pasyong Katoliko eh. Gayon nga ni itong araw hanggang ika'y nabubuhay. Kusang binabahalaan, mili ng anumang bagay, magaling o masama man, at dili nga magwiwika ang Diyos po ong dakila, totoong magpapabaya, matuwid ka matmalis siya, ay araw mo palibhasa. Subalit kapag nalagot, hiningang loob ang marupok ng katawan mong mainom. Ang araw mo'y matatapos, ang iiral ay ang sa Diyos. Ayun, habang nabubuhay ka, masusunod mo, gusto mo. Pero pag nalagot na yung hiningang lubang marupok, ang araw mo matatapos. Iiral naman yung sa Diyos. Kaya hanggang buhay tayo, meron tayong kalayaan pumili ng masama't mabuti. Matuwid ka matmalis siya, araw mo palibhasa, sabi ng pasyon. Hindi magwiwi ka ang Diyos poon dakila, totoong magpapabaya. Matuwid ka matmalis siya, ay araw mo palibhasa. Ganyan ang kalagayan natin ngayon kapatid. Pwede kang mamili sa dalawang bagay, mabuti o masama man. Ayun. Ngayon, dun sa tanong mo na yun na bakit dumami ang mga relihiyon at lalong nagkaroon ng pagkakawatak-watak? Kasi nga, meron tayong kalayaan, merong mga masasamang tao na ginawa ang relihiyon bilang negosyo. Basahin natin ang 2 Pedro 2:1-3. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya, na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak, at maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay, na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan, at sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo. Ang relihiyon kalakal, sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ipangangalakal kayo. Naman mga ibang iglesia dyan sa atin. Ang miyembro ginawang kalakal, ipinapangako sa mga politiko, ipangalakal yung miyembro, at hindi lang yung miyembro ang pinapangalakal. 2 Korinto 2:17.
Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ayan, yan ang dahilan kung bakit dumami relihiyon, kapatid, at nagkaroon ng pagkakawatak-watak sa mundo. Kasi merong mga nangangalakal ng salita ng Diyos. Ginagawang negosyo ang relihiyon. At hindi mo na yan dapat ipagtaka. Tingnan mo ang soft drinks, ang dami. Nung bata kasi ako, alam mo soft drinks noon? Coke, Pepsi, Royal True Orange, at saka soda water. Yung mga hindi natutunawan, lola ko, bibili ng soda water. Iinom ng soda water. Coke, Orange, Pepsi. Ba't ngayon ang daing soft drinks? Kasi malakas kumita yung soft drinks eh. Dumami ngayon ang soft drink. Ganun lang ang relihiyon, kaya dumami, malakas kumita mga pastor eh. Yan ang ibig kong sabihin, kapatid. Kaya yung relihiyon dumami, naghasik ng kampi-kampi dahil masama ang intensyon ng mga nagtayo. Nagpapayaman, sabi ni San Pedro, kinakalakal ang miyembro at kinakalakal ang salita ng Diyos. Salamat sa iyo, kapatid na Renato. Salamat po sa mga taga-Abukay, Bataan. With that, ay atin pong pinasasalamatan. Una sa lahat, ang Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na binigay sa atin para tayo po ay makapagsagawa ng ating Worldwide Bible Exposition. Salamat po muli sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong makapaglingkod sa inyo.